Oy mga kababayan, isang malaking balita ang kakayanig ngayon sa buong Asia Pacific, at diretsyong may epekto sa Pilipinas. Japan, papayagan na ang export ng lethal weapons. Oo, tama ang narinig nyo. Hindi na lang rescue equipment o surveillance tools, pati missiles, warship systems, at combat tech, pwede na nilang ibenta. Game changer ito. Pero sandali, hindi lang ito simpleng policy update. Ang ibig sabihin nito, ang Japan na dati ay halos nakalok ang defense industry nila sa loob ng bansa, ngayon ay unti-unti nang nagiging global player. At kapag sinabi nating global player, hindi lang ito tungkol sa pagbebenta, kasama dito ang influence, partnerships, at long-term strategic positioning. Ibig sabihin, kung sino ang makakapartner ng Japan ngayon, sila ang may early access sa advanced military technology na matagal nang hinahangaan sa buong mundo. At mga kababayan, alam nyo naman, ang Japan ay kilala sa precision, reliability, at cutting-edge engineering. Hindi basta-basta ang kalidad ng kanilang defense systems. Kaya kung makakapasok ang Pilipinas sa circle na to, napakalaking advantage agad yun hindi lang sa military, kundi pati sa technological development ng bansa. Sa video na to, himayin natin kung bakit napakalaking bagay nito, lalo na para sa West Philippine Sea at sa future ng Armed Forces of the Philippines. Kung matagal na kayong sumusubaybay sa defense news, alam nyo na ang Japan ay isa sa pinaka-restricted pagdating sa arms exports. Tinatawag nila itong Three Principles on Transfer of Defense Equipment and Technology. Sa madaling salita, halos bawal ang lethal weapons exports. Pero ngayong April 21, 2026, officially, binago na yan. Sa ilalim ng pamumuno ni Prime Minister Shinzo Takaichi, nagdesisyon ng Japan na ayos ang kanilang export rules. Hindi ibig sabihin na free for all, case by case pa rin ang approval, may end-use monitoring, at kailangan sumunod sa international law. Pero ang pinaka-importante, open na ang door para sa lethal defense equipment. Dati, rescue equipment, patrol aircraft, radars, surveillance systems, lethal weapons. Ngayon, missiles, fighter jet components, naval weapons systems, combat-capable platforms. Ibig sabihin, hindi na limitado ang Japan sa non-combat support. Pwede na silang maging full defense partner. Bakit nila ginawa ito? Simple lang, lumalala ang security situation sa Asia Pacific. Tumitindi ang military build-up ng China. Patuloy ang missile tests ng North Korea. At tumataas ang tension sa Taiwan Strait. Ayon kay PM Takaichi, hindi na sapat ang isang bansa lang ang nagtatanggol sa sarili. Kailangan ng mutual support, shared production, interoperability sa allies, at dito pumapasok ang Pilipinas. Mga kababayan, hindi nagpahuli ang Pilipinas. Agad naglabas ng statement ang Department of National Defense. At ayon kay Secretary Gilbert Teodoro Jr., welcome ng Pilipinas ang bagong policy ng Japan. Hindi lang ito simpleng diplomatic statement, strategic signal ito. Ibig sabihin, ready ang Pilipinas makipagdipan ng defense ties sa Japan. At hindi lang ito theoretical, may mga indikasyon na matagal nang pinaghahandaan ito ng dalawang bansa. Sa mga nakaraang taon, sunod-sunod ang joint exercises, high-level meetings, at defense agreements sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Ibig sabihin, hindi ito biglaang development. Planado ito. Pinaghandaan ito, at ngayon, parang nag-align na ang lahat ng piraso ng puzzle. Kapag tuloy-tuloy ito, posibleng makita natin sa mga susunod na taon ang mas advanced na kagamitan sa AFP, hindi lang galing sa US, kundi mula rin sa Japan. At kapag nangyari yan, mas magiging diversified ang sources natin ng defense capability, isang mahalagang factor para sa long-term national security. Ngayon, eto na ang pinaka-importante. Ano ang pakinabang nito sa Pilipinas? Una, West Philippine Sea Advantage. Alam nyo na ang sitwasyon. Harassment sa fishermen, water cannon incidents, tension sa Scarborough at Recto Bank. Kailangan natin ng credible deterrence. At dito papasok ang Japan. Posibleng access sa anti-ship missiles, air defense systems, advanced naval platforms. Hindi na tayo limited sa second-hand o kulang na systems. Pangalawa, mas affordable at practical.
Hindi lingid sa lahat, limited pa rin ang defense budget natin. Pero sa bagong setup, pwede ang cost sharing at joint development. Ibig sabihin, mas mura ang acquisition, may tech transfer pa, mas sustainable ang modernization. 3. Interoperability with US and allies. Ang Japan ay closely aligned sa US systems. At tayo, may EDCA, VFA, balikatan exercises. Isipin nyo ito, US forces, Japanese assets, Philippine military, lahat compatible, lahat coordinated, mas solid ang alliance, mas malakas ang deterrence, at ika-4, long-term strategic growth. Hindi lang ito tungkol sa pagbili ng armas. Posible rin, local defense industry development, training ng Filipino engineers, maintenance at upgrade capabilities sa loob ng bansa. Hindi lang tayo buyer, pwede tayong maging partner. At dito nagiging mas exciting ang usapan, dahil kung magiging partner tayo, hindi lang armas ang papasok sa Pilipinas kundi pati kaalaman. Isipin nyo ang posibilidad na magkaroon ng local assembly o kahit partial manufacturing ng defense equipment dito sa bansa. Ibig sabihin, magkakaroon ng trabaho, magkakaroon ng skills transfer, at unti-unting lalakas ang sariling defense industry natin. Hindi na tayo totally dependent sa imports. Sa halip, magiging bahagi tayo ng production chain. At sa panahon ngayon na mahalaga ang self-reliance, napakalaking hakbang nito kung sakaling maisakatuparan. Ngayon, exciting ang possibilities. Japanese missile systems sa coastal defense. Advanced patrol vessels with combat capability. Potential submarine cooperation. Joint production agreements. Lahat ito aligned sa archipelagic defense concept ng AFP. Siyempre, may mga concerns. May nagsasabi na baka mag-trigger ito ng arms race sa rehiyon. Pero real talk, ang arms buildup ay matagal nang nangyayari. Ang ginagawa ng Japan, response ito, not provocation. At ang Pilipinas, defensive posture lang. Hindi tayo aggressor. Kung titignan natin ang mas malaking larawan, mula sa post-World War II pacifist stance, ang Japan ngayon ay nag-i-evolve into a proactive security partner. At ang Pilipinas, isa sa pinaka-direct beneficiaries. Mga kababayan, malinaw, game changer ito. Hindi lang ito policy change ng Japan. Ito ay pagbubukas ng bagong era ng defense cooperation. Para sa Pilipinas, mas modernong AFP, mas malakas na deterrence, mas secure na karagatan, at para sa rehiyon, mas balanced ang power dynamics. Ano sa tingin nyo? Dapat bang samantalahin ng Pilipinas ang pagkakataong ito? Comment nyo sa baba, gusto kong marinig ang insights nyo. At kung gusto nyo ang video na ito paki-like, share, and subscribe. Stay informed, stay alert, at bantayan natin ang ating West Philippine Sea. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa susunod na video.